Sabi po niya, ang taong may damdamin ay hindi alipin. Ngunit sa tingin ko'y kung ang damdamin ito ay sanhi ng pagkabulag natin, Opo, alipin tayo ng sarili nating mga damdamin. Ang bansang Pilipinas po ay patuloy na pinagwawatak-watak ng ating mga kulay politika. Subalit sa pagkakawatak-watak na ito, mga kababayan, tayo po ang lahat ay nagiging biktima ng patuloy at laganap na umiiral na sistematikong korupsyon. Tama po ba? Tama po. Hindi ang pananahimik natin, lalo na sa panahon ngayon, ang pagbubuklod-buklod at pagwawatak-watak natin ang magpapatagumpay upang wakasan ang ating laban kontra sa korupsyon. Tignan ninyo ang ating mga kababayan na nasa likuran. Tignan ninyo ang ating mga kababayan na nasa kaliwa at kanan at nasa inyong mga harapan. Sila ay ang larawan ng biktima ng korupsyon na patuloy na naghihirap dahil sa walang humpay na nakawan, dahil sa walang humpay na takipan. Yan ay patuloy na ginagawa ngayon ng mga nagpapanggap na mga makabayan sa loob ng Senado, lalong-lalo na sa loob ng Kongreso. Maghapon, ngayong araw na ito, ay nanonood po tayo ng patuloy na isinasagawang Senate hearing. Subalit sa nakikita natin ay hindi nila may tatago na tuwing may mga pangalan na nababanggit katulad ni Martin Romualdez, katulad ni Saldico, ay tila ba ito ay minamanapula lalo na ng pinakaulo o hepe ng Blue Ribbon Committee. Tama? Na walang iba kundi si Senador Pampilo Lacson. Tigilan nyo na kami sa inyong kadramahan. Tigilan nyo na kami sa inyong sinasagawang moro-morong investigasyon. Nawa ay tayuan nyo naman ang taong bayan. Mahigit 50 taon na nakalilipas, hanggang ngayon hindi pa rin makamit ng bansang Pilipinas ang inaasam nating pag-unlad. Tama? Na kung tutusin, tayo ay ang tinaguriang upir, ang perlas ng silanganan. Nasa atin lahat ang yamang mineral, yamang tubig at yamang lupa. Subalit, simula noon hanggang ngayon, simula nang tayo ay nakawala sa mga dayuhang mananakop dahil sila mismo ay nabighani sa ating bansa, dahil sila mismo ay nakita nila ang potensyal na pag-unlad at ang natural na kalikasan na meron ng Pilipinas. Tayo ay kanilang sapilitang sinakop. 300 taon sa mga Kastila at ilang taon sa mga Amerikano at sa mga Hapon. Ngayon, ang nakalulungkot, maraming mga bayani ang nagbuwis ng ating buhay na sa ngayon ay tila ba binabaliwala na ng mga putang inang magnanakaw na ito sa Kongreso, sa Senado, maging nanandyan sa Malacanang ang pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Sila ay makikita na lamang sa mga libro, habang ang iba nating mga kababayan na mga nagpapanggap na makabayan kuno ay ginagamit ang litanya ng mga bayani ito, subalit sa kanilang pansariling interes. Tama? Kung tunay tayong makabayan at kung tunay na lahat tayo ay gustong wakasan ng korupsyon, hayaan natin ang sambayan ng Pilipino na magkaisa. Hayaan natin
Sa dulo ng ginagawa natin ito, simula't simula pa, kung tayo ay magtatagumpay na ating may parating sa kasalukuyang administrasyon at siya ay magkaroon ng delikadesa na bumaba sa kanyang pwesto, hayaan natin na ang mayorya ng Pilipino ang sumigaw kung sino ang gusto nilang mamuno sa ating bansa. Subalit ngayon pa lamang, pakinggan ninyo mga kababayan ko kung sino ang gustong susunod na mamuno dito sa ating bansa. Isigaw! Duterte! 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 Yan ay halimbawa pa lamang ng nais ng ating mayoryang mga kababayan na susunod na maupo, sapagkat wala na kaming ibang makikitang pwedeng ipalit, ihalili para sa tunay at totoong pagbabago na inaasam sa bansang Pilipino. At narito po, mga kababayan, ang United People's Initiative ay nanghihikayat sa inyo, anuman ang inyong organisasyon, anuman ang inyong kulay politikal, sama-sama po natin labanan ng korupsyon, magbuklod magkaisa, magbigkis ang lahat ng mga Pilipino na totoo at tunay nagmamahal sa ating bansa. Oo, katulad muli ng sinabi ni General Antonio Luna, mas madaling pagsamahin ang langis at tubig kaysa sa dalawang Pilipino na hindi magkasundo sa ikanilang pinaglalaban na paniniwala at prinsipyo. Subalit, tayo mga kababayan ay nasa makabago ng panahon. Tayo mga kababayan ay nabubuhay na sa digital na mundo. Naniniwala ako na maaaring malaki na ang ipinagbago ng ating kasaysayan at naniniwala ako na malaki na ang pinagbago ng henerasyon na meron tayo ngayon. Nananawagan tayo sa lahat ng ating mga kababayan na itigil na ang pagsusulong ng inyong mga ideolohiya. Itigil na muna ang usapin sa pamumulitika. Magkaisa na muna tayo sapagkat walang ibang lalaban sa gobyernong mapang-abuso kung hindi tayo rin mismo mga Pilipino na nagbigay at nagpahirap ng mandato sa mga politikong ito na patuloy tayong ninanakawan. Inihahayag din ng United People's Initiative na kami ay laban sa anumang uri ng karahasan. Kami ay laban sa anumang uri ng pagpapabagsak sa ating gobyerno, sapagkat naniniwala kami na dapat sundin natin ang isinasaad sa ating konstitusyon. Sundin natin ang mga umiiral na saligang batas na nagiging dahilan upang ang bansang Pilipino, kahit na tayo ay ninanakawan, patuloy pa rin na magkaroon ng kaayusan. At nananawagan din kami sa ating mga mahal na kapulisan, kasundaluhan, na nawa ay ibigay ninyo ang aming laya, na yan naman ay nasusulat na malinaw sa ating konstitusyon na kami bilang mga sibilyan, bilang mga Pilipino ay may karapatang magpahayag ng malayang pananaw, magbigay ng opinyon, basta ito ay hindi gumagamit ng anumang uri ng karahasan o dahas. Umasa po kayo sa AFP at PNP na kami ay patuloy na susunod sa kapayapaan, sa kaayusan ng mga isinasagawa naming programa gabi-gabi dito sa Liwasang Bonifacio. Wala na po tayong ibang aasahan
kung di hayaan ninyo ang taong bayan ay patuloy na magpahayag ng kanilang mga pagkadisgusto, ng kanilang mga damdamin na sabay-sabay nating bigkasin. Ayaw na natin ng korupsyon! 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 Itinatakwil namin ang pagnanakaw! Itinatakwil namin ang pagnanakaw! Yan po ang tanging hiling ng taong bayan. At naway mapukaw namin ang pinakaulo ng liderato ng ating bansa. Walang iba kung hindi ang presidente ng Pilipinas na pinaniwalaan natin noong 2022 election na sinabi niya magkakaroon ng unity at continuity at magpapatuloy ang mga legasiyang sinimulan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit, lahat tayo sabay-sabay sumigaw, nabudol! 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 Subalit mga kababayan, hindi pa huli ang lahat. At nais kong bigyan ng lakas ng loob, ng kaalaman, tapang at paninindigan na ang ginagawa natin ay hindi natin dapat ikatakot sapagkat ito ay ating karapatan dahil tayo ang nagpahiram ng mandato sa Pangulong nakaupo ngayon sa lahat ng mga buwaya at buwitre na nandyan sa Kongreso at Senado. Para sa aking payak na opinyon, hindi sapat na panagutin ang DPWH. Hindi sapat na panagutin ang mga kontraktor. Hindi sapat na panagutin ang mga middleman na kumita ng limpak-limpak na salapi. Hindi sapat na ibulgar na ang mga pera ng taong bayan na dapat sana ay napunta sa flood control project ay isinugal sa kasino. Subalit, ang masigit na natin tutukan at dapat maging sentro ng investigasyon sino-sino ang pumayag ng mga kongresista at senador na nakipagsabwatan sa malawakan at sistematikong pagnanakaw na ito. Tama ba mga kababayan? Dapat hindi lamang tumutok kung saan dinala ng mga inhinyero na nandyan sa DPWH ang pera. Subalit at masigit lalo na dapat tukuyin kung sinong mga politiko ang kumita dito. Tama mga kababayan? Walang ibang bagay ang maglalantad sa mga magnanakaw na ito kung hindi ang isinasagawa nating mga pagkilos, sapagkat kung hindi nila aayusin ang ginagawa nilang investigasyon ay mananawagan tayo na hindi lang Pangulo ang bumaba dapat bumaba lahat ng magnanakaw. Magnanakaw! 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 Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan!